Hi everyone, this is me Nicole, your go-to Bulacan realtor. And guys, while I wait for my client for a site tripping, gusto kong mag-create ng content na magiging useful para po sa inyong lahat, 'di ba? On how to become a wise home buyer. I will give you some tips because I care for you and I am concerned about you. Okay? So you see guys, I'm already turning 3 years in real estate. Actually, so ayan nga guys, yung 3 years sa real estate, bago pa rin siya. Yung iba dyan, 5 years na, 10 years na, 8 years, yung talaga matatagal na, 'di ba? So, alam na rin talaga yung galawan sa real estate, 'di ba? Ang mabibigay kong tips sa inyo, ako kasi, kung ikaw ay isa sa mga client ko, 'di ba? You will know, you can tell them about how I deal with clients. Pero sa mga hindi pa ako nakikilala, hindi pa ako nakakausap, or hindi pa nakakapag-inquire sa akin personally, hindi pa ako nako-contact sa mga social media accounts ko or number ko or whatsoever. Ako yung klase ng realtor na I don't beat around the bush. It means na hindi ako nagpapaligoy-ligoy. When it comes to qualifying, very straightforward ako. I'm very grateful and na-appreciate ko yung mga transparent at honest na mga buyers. Kasi dun ko nakikita kung paano ko sila matutulungan. Kapag may ini-inquire kayo o nakakausap kayo, any real estate agent, na puro oo, yes lang sa mga sinasabi nyo, na minsan hindi na makatotohanan, that's a sign na you have to think twice. Because one of the most common mistake ng mga home buyers ng mga Filipino, at dali nilang kahit hindi man yung case nung scam. I'm not even talking about scammers here. I'm just talking about na yung kapag nagre-reserve ka sa isang project na akala mo kung ano yung gusto mo, yun yung masusunod, at yung agent mo gusto mo umoo lang ng umoo sa'yo without even explaining the process of the developer. Ikaw ang mahihirapan pag nag-uumpisa ka ng mag-down payment tapos ipaprocess na yung loan mo. Kasi sablay ka. Kapag sumablay ka doon guys, dapat alam mo na may pang backup ka. Dapat yung developer na yon ay pwede sa in-house kung sumablay ka man sa bangko or pag-ibig mo. Kasi nga, gusto mo umoo lang ng umoo yung ahente sa'yo. Hindi mag-explain ng process ng developer. Ako kasi very crucial sa akin na dapat pinapaliwanag yung process ng developer. Not all developers are created equal. That's what you need to remember. Kaya ako, lagi kong ina-assess ng maayos yung mga kliyente. Sasabihin ko sa'yo, hindi ka para sa project na to. Kasi may issue ka sa ganitong documents. Sasabihin ko sa'yo, dito ka sa developer na to. Kasi ang process nila ganito. Open sila sa in-house, pwede sila sa bank. O sasabihin ko sa'yo, okay na okay yung pag-ibig mo, wala kang problema, dito ka sa developer na to kasi pag-ibig yung financing nila. Ganun ako mag-assess ng clients. And then, yung iba na siguro mga clients na unang beses na naghahanap ng bahay, parang ano sila, a bit lost. They really need guidance. And ang mahirap kasi pag matapat ka sa alam mo yung gusto lang bumenta. Because kung gusto ko lang bumenta, or it's just about commissions, guys, hindi na ako mag-effort na ipaliwanag lahat-lahat sa inyo no? Pati yung mga process ng mga developer. Pero ako kasi, hindi mahalaga sa akin yung reservation. Kasi reservation na hindi matutuloy o hindi maaprubahan is nothing. It's going to be useless. It's gonna waste my time. And the sad part is, it's also gonna waste your time and your own finances. 'Di ba? And we don't want that to happen. What we want is pag kumukuha tayo ng bahay, yung hanggang matapos yung down payment natin, magiging maayos yung ating financing approval at the end of our down payment. That's the most important thing. At ako, sinasabi ko pa sa umpisa pa lang yung mga solusyon na dapat mong gawin. Kaya nga lagi kong ina-advise, pag nalaman ko yung case ng isang client, sinasabi niya gusto niya RFO, tapos nalaman ko yung situation niya, I will tell that person very honestly, like, ma'am, sir,
RFO is not gonna work for you kasi mahihirap unless cash buyer ka ha. Ang sinasabi ko yung mga naglo-loan, umuutang. Ano ba yung loan? Di ba utang yun sa bangko or sa Pag-ibig for your mortgage, di ba? I'm very straightforward and honest. Sinasabi ko na hindi yan mag-work in documents mo ngayon kung gusto mo RFO. If I were you, sasuggest ko, mag-pre-selling ka kasi you need to buy time. Pag sinabing you need to buy time, kailangan mo ng oras para ma-ready, ma-prepare yung mga dapat mong ihanda sa documents mo. Which is 2 years should be enough. Di ba ganun pag pre-selling, di ba? 24 months down payment. So, napaghahandaan mo siya. Kaya napapansin nyo, lagi kong sinasuggest yung pre-selling kasi napakadami niyang advantages. So, guys, naisip ko lang to ngayon kasi medyo parang, di ba, nakaka-frustrate rin yung pagka naririnig mo yung stories ng ibang mga buyers na may mga naging ganitong issue, naging ganyan na issue, and then yung iba, 'di ba, sasisisihin nila agents nila. Although minsan hindi mo naman din masisi, pero ikaw din kasi as a buyer, hindi mo rin kasi masyadong inaalam. It is your right to ask. Mag-ask ka, tanong mo ano ba yung process ni developer, ano ba yung mga option ni developer. Remember, hindi naman yung agent yung yung nag-a-assist sa'yo, yes, right? Pero hindi naman agent yung nag-a-approve ng application mo, 'di ba? Yung may process si developer, importante na aware ka bago ka mag-reserve at alam mo yung process ng developer. Advice ko yan sa lahat because I really care for you guys and I hope na pag kumukuha kayo ng any kind of properties, inaalam nyo yung process ng developer sa umpisa pa lang. Hindi yung magugulat ka, 2 years ka nang nagbabayad, bayad ka lang ng bayad, hindi mo man lang inalam yung simpleng process nila. 'Di ba guys, no? So yun lang naman. If you have for anything real estate na pwede ko kayong ma-assist, my Viber and WhatsApp number is there. You can contact me and please also visit my website www.nicoleshane.com. That's my name. So that's it for today, guys. Have a great weekend.